SMP Tag Drive ang Aerox Turbo. Ginawa natin bola dito sa third piece dahil ang motor natin walang bola. Yun, pasok na pasok, sakto kaiba yung orange thank you. So, sobrang ganon throttle tapos ang lakas ng motor. Yo, what's up mga peng? Welcome to another episode. For today's episode ay mag-install tayo ng CVT setup sa ating NMAX TechMax. Ito yung TSMP Tag Drive pang Aerox Turbo. 7,000 ang SRP. Antes ko muna. Ito yung kanyang Tag Drive. Mamaya re-grease natin. Stick bearing kaagad, wala yung oil seal gaya ng stock. Parang sa B2 stick bearing kaagad. Dito sa stock kasi may lubog. Yan, may lubog siya. Tapos yun ang pagkakaiba. Tingnan natin kung magpipit. Siyempre kapag TSMP yung Tag Drive, bumili na rin ako ng dry paste na may weights. Dalawang kulay yung weights niya. Kulay gold yung mabigat. Yan, hindi ko na siya titimbangin. Yung magaan ay yung kulay silver. Kali higpitan mo siya. Kailangan sobrang higpit para hindi siya matanggal. Yan ang setup ko, alternate. Yung iba, yung gold, tatlong gold sa gitna dito, 1, 2, 3. Sa akin alternate na lang para balance. Ko yung naisip ko. Kaya merong weights yan, parang bola. Ginawa nating bola dito na sa drive piece. Dahil ang motor natin walang bola, naglagay tayong bola sa drive piece. So, TSMP lang meron yan. Ito ay pang NMAX Aerox B2. Lalagay natin sa NMAX TechMax. Alright. Ngayon, tinanggal ko yung clutch spring ko, 1,000. Lalagay ko yung dito sa set ko sa Paito na clutch lining. Parang 1,000 din to. Pero, syempre, customize ng Paito para sa sa clutch lining. So ito yung lagay natin sa tension. Medyo hawig sa 1,000 rpm yung spring nya. Siguro mataas lang ng konti. Medyo hugong to na konti kaysa dati, pero okay lang yan para sa magandang ride. Ayan. Bago natin ikabit, dapat linisan natin. Yan, malinis na. Habang check up sa akin pulley, maganda pa rin, malinis pa. And ito, kakabit natin yan, washer nut. Aerox Turbo nakalagay. Ayan, alisin natin dito. Kakaiba yung kanyang oil seal, kulay green, light green. Kapag bago ito, mga pengo, ang ginagawa ko, nagre-regress tayo o kaya papalitan natin ng grasa. Okay, natanggal ko na. Yan. Pinakaganda dito, merong kanal, may sanggahan na ng center spring. Natin kung papasok yung center spring natin dito. Yun, pasok na pasok. Saktong-sakto. Para may sanggahan na yung center spring natin, hindi na siya magalaw. Oh, yun oh. Di ba? Meron siyang straight, meron siyang curve, parang sa NMAX B2. Pero hindi siya nakatayo, nakahilis pa rin. Kahit na curve siya. Di gaya ng stock. Ito yung stock.
nakatayo yung kanyang profile. Ito yung sa TSMP, ito yung sa stock, halos nakatayo na siya. Pwede pa ng konting tabas ito yun. Yun. Kung gusto mong mapasagad pa ng konti. Pinagdadaanan ng belt ay naka-degree na to. Siguro 13.8 degree. Ito 14 degree. Ito 14 degree to. Yan. Kakaiba yung ano nyo, o-ring, kulay orange. Saan natin lagay yung takip. Yan, mabilis kapag pigrasa. Yan. Kailangan kong tanggalin eh. Yan, dami. Check nyo kung gaano karaming grasa nakalagay dito kasi possible kumalat lang. Yan. Okay na yung re-grease natin. Ito pa rin lalagay natin yung center spring. 1,200 para may giggle. Maganda yung fittings. Yan. Yan, lagay ko lang dito. Kasi may injured din pa ako. Tingnan konti. Yan, injured yan. Kaya hindi makapag-vlog ngayon. Lalagay ko na sa installer. Tama ba? Tama. 39 mm yung socket. Torque wrench. Yan. Nakaset sa 55 Nm of torque. Okay na. Yan. Lagay natin sa drive phase, then ipasok itong third drive. Wala naman sa masangga, mayroon pang space. Yan. Alright guys, so ngayon umitim na yung clutch bell natin. RS8 taragsit ang gamit natin ngayon. And subukan na to. Maganda yung groove nito, medyo matalas para sa matigas na lining. Natesting ko yung stock bell na may groove, medyo mabagal sa acceleration. Gusto ko may konting acceleration tayo dahil iba na yung torque drive natin saka yung drive phase. Pero yung pulley natin stock, hindi natin ginalaw. Ganun pa rin yan. Okay pa naman tension ng belt, may banat pa rin. Alright. So yun lang. Sa kalsada na tayo kita-kita ulit. 3 weeks later. Yan. Alright mga pengo. Performance test ng TSMP na CVT setup para sa NMAX TechMax. Sasabihin ko niya yung groove. Yung groove ng profile ng torque drive. Mayroon diretso saka naka-curve. Yung tatlong pin na nilalagay. So sa nakita niyo yung video, and sa curve ako naglagay para sa city drive. Nakalagay rito sa research ko, ito yung curve slot, excellent for aggressive street riding and traffic. Yan sa sa mga traffic sa city ride, sa bayan-bayan, yan maganda ito sa naka-curve. At straight slot naman in diretso, nilagay sa tatlong pin sa torque drive. Female torque drive ay ideal for stretch or touring, pang long ride, mas magandang gamitin yan. Then sa top speed, yan, di mo kasi ako magta-top speed kaya di ko na nilagay yun. Magta-top speed pa rin naman sa curve slot, pero hindi ganong kadulo sa straight slot. Yan. Yung benefits ng TSMP torque drive kung mag-upgrade kayo ay improve acceleration, better uphill, lightweight and durable. Mas magaan ang TSMP or racing torque drive kaysa sa stock. Reduce power drop, stable yung RPM.
Kaya pinili natin yung drive pace na may weights para merong merong buwelo. Sinasabi ko na sa inyo, ang cons nyo dito yung fuel consumption kasi nga malakas sa gas. Ma-RPM. Pag ma-RPM, malakas sa gas. Gagawin natin dahil performance test ito, off natin yung traction control tapos naka S mode tayo. Yan, S mode tayo. From start, tapos starting tayo. Mag-stay muna yung motor pag nag-RPM, saka siya mag-accelerate. Yung may hiyaw muna or delay yung throttle pag piga mo ng throttle. Saka under siya. Hugong mo na yung RPM. Mag-RPM mo na, saka siya under. Yun. Pero malakas ang hatak. Lumakas ang hatak ko. Makikita mo yung RPM dahil naka S mode, tumataas. Mamaya sa mga uphill, titingnan natin yung kung maubos yung RPM ko sa akyatan. Kayo na masiga kung sakto lang yung RPM ko or masyadong mataas. Yeah. Naka S mode yan. Pag naka S mode kasi mabilis tumaas yung RPM nya. Saka malakas yung motor. Naka full power. Saka magaan yung throttle ko kapag naka S mode. Feeling ko ang bilis ng kumuha ng speed. Yun nyo. Grabe. Saglit lang no? Dahil sa yung drive pace ko ay 13.8 degree, mas mababa yung angle ng degree na drive pace. Sa stock kasi 14 degree, parang may salunga. Dito sa drive pace na binili ko, TSMP, nakaganon siya, nakababa, nakaangat sa stock. Pag aftermarket na drive pace, nakababa. Kaya mas madaling umangat yung CVT belt natin. Saka yung torque drive, ganun din, naka 13.5 or 13.8 degree. Kaya mas mabilis siyang umabante yung ating belt. Kaya mas mabilis ang speed natin kahit na magaan yung clutch bell natin, saka matigas yung center spring. May diin to, may diin. Saka may malakas ang hatak. Ayan ganun. TSMP na may weights para kada ikot mo mayroong buwelo, may tumutulong. Parang ginawa natin bola. Kada piga mo responsive. Malakas nga lang sa gas. 39.8 km per liter tayo, pero 157.8 kilometer yung na-ride natin. Improve yung acceleration, pero yung dulo nito parang pares lang kasi hindi naman bibilis yung motor natin kasi hindi naman kargado. Kung anong kaya ng makina nito, hanggang doon lang. Pero yung open, mas open pa nga yung torque drive ko na kilalikal eh. Overtake muna tayo dito. Mabilis siya mag-overtake. Makikita nyo kung ano mangyayari sa RPM natin kapag nakashift tayo ng level 1, level 2 saka level 3.
8,000 RPM pa lang. Mukhang sakto naman yung RPM ko. Downshift. Dalawang downshift tayo. Malikabok. Downshift. Level 1. Medyo aggressive siya. Konti. Parang sarap i-banking no. Aggressive nga. Naramdam ko na no. Level 2 8,500 RPM. Level 2 na ship. Sakto na. Panalo rin no. May rekta grabe din So sobrang ganan throttle. Tapos ang lakas ng motor. Responsive yung kanyang throttle. Tapos yung RPM nya hindi ko makita. Steady siya, steady. Hindi siya magalaw. Kaya lang yung muffler ko nagpa-backfire. Minsan ayun nagpa-backfire. Sasakyan. Iba yung power nito nasa 8,000 RPM no. Ang ganda ng persa. Almost 9,000 RPM yung kanyang RPM kapag naka-shift level 2. Ito kanina napansin ko, pag piga ko ng ganon at binitawan mo, may ikot-ikot pa yung yung pulley no. Ito medyo mataas to, tingnan nyo. Level 2 ko. Level 3 natin. Ayan. Hindi pa ubos yung RPM. Hindi niya naubos yung RPM. May may konti pa. May idadagdag pa. Very aggressive. Sa downshift naman, ito yung tunog.
shift level 2. Pag piniga natin, nagiging shift level 1. Mabilis siya mag 100, 80 to 100, very easy kahit naka T mode or naka S mode. Lalo kapag naka S mode, patag. Yung tunog ng muffler, buong buo siya. Di siya masyadong maingay kasi naka 28 mm na elbow lang tayo. Ito na yung pinakamataas na mararanasan natin. Sobrang taas ito, mahaba. Pero hanggang 60 kph lang. Parang kambal na ahon to eh, no? Ayun, no? RPM. $76, $77. Yung RPM niya, sigla yung throttle response, malakas sa hatak. Ang hindi ko lang nagustuhan dito, yung fuel consumption. Siyempre, pag malakas ang hatak, malakas sa gas. Ginawa natin yung torture test para malaman nyo na ganito yung hatak nya. Yung hiyaw, depende kasi sa ano eh, sa muffler natin eh, no? So kayo na masga kung sobrang hiyaw yung muffler natin, yung makina. Para sa akin ano lang, parang sakto lang eh, no? Sarap. Pag pinagama, ibibigyan ka ng power eh, no? Lalo na siguro kapag pa-pressure tayo. Nag-ano lang tayo, nag-open muffler lang tayo para maging masaya yung vlog. Pero yung palagi kong gamit, yung OMA na back-pressure na muffler para medyo tahimik. Mas malakas ang torque ko dun. Random ko yung shifting.
apil ang tinesting natin para makita nyo talaga yung sagad-sagad ng RPM. Siyempre hindi tayo makaka-speed kapag apil or salunga. Mga pengyo, yung performance test natin sa setup natin na TSMP performance para sa riding, sa top speed naman parang halos pares lang ang stock. Hindi man ito mag-speed ng sobra-sobra. Siguro mabilis na yung 120, pahirapan na yung 130. Ano lang tayo, di man ako nag-expect na sobrang bilis kasi 155cc lang naman to, kahit na merong shift. Ang shift kasi downshift lang to, walang upshift. So gagamitin natin to hanggat 6,000. Pag nagsawa, benta. Sawain tayo. Gamitin natin to, tapos update ko sa inyo kung naka 6,000 kilometer na, ano na nangyayari. Yan, alright mga pengyo, hanggang dito na lang yung performance test natin. Medyo mahaba itong vlog ko na ito. Kung assembling pinalitan natin, so satisfied naman ako. Maganda yung arangkada, maganda yung hatak, agresibo yung pagdadrive natin. Ayos, lalo na pag tinesting natin to sa patag or medyo lusong, siguro ma-miss kayo dito. So yun lang. Susunod yung pure sound naman. Mag-pure sound tayo mamaya pag uwi. Alright mga pengo, hanggang sa muli sa another episode. Stay safe and ride safe always. Ayan, bye bye.